Okay. So, purihin muli ang ating Panginoon at binabati ko kayo ng magandang hapon sa biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoon Kristo. Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan lahat sa biyaya ng ating Panginoon. So, maging ang mga taga-subaybay natin ay patuloy kong ikinagagalak na kayo ay makasama at patuloy kayong may interes, no? Na pakinggan ang salita ng Panginoon. Kaya lagi namin pinapaalala, hindi ang salita namin, kundi ang salita ng Biblia o salita ng Panginoon. Man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of the Lord. So, ang ating buhay spiritual, maging ang ating kaligtasan by faith sa pananampalataya, yan lahat ay nagagaling sa salita ng Diyos na dapat nating panaligan at paniwalaan lahat sapagkat sinabi ko na last time ng Diyos na mahiwaga ang kanyang kapangyarihan ay nasa kanyang salita at the same time ay nasa kanyang spirito. So ang ating teksto ay makikita natin sa Exodus chapter 17, Lumang Tipan. So may kakatuwang pangyayari dito sa Lumang Tipan sa panahon nila Moises nang sila ay kaluluwas lang galing sa Egypt papunta sa lupang pangako, no? Pero hindi sila nag-aeroplano, hindi sila nag-tren, wala rin silang sasakyan, kundi pinalakad lang sila ng Panginoon. At mantakin natin, no? Hindi sila 10 tao lang o 100 tao, kundi sila ay more than 1 million o 1.5 million. Kasama lahat, matatanda, bata, babae, lalaki, buong pamilya, kasama ang kanilang mga bagahe, mga kailangan, kasama din ang kanilang mga hayop. So, tingnan natin, no? Kung tayo ay napunta roon, siguro kasama rin tayo sa mga laging nagre-reklamo kapag walang tubig, walang pagkain. Sino sa kapangyarihan ng Panginoon, nung sila ay paluwas na sa Egypt, dadaan sila sa Red Sea, ay ibinuka ng Diyos yung Red Sea. At doon sila pinadaan ng tuyo. Nung sila makalampas, sinusundan sila ng mga sundalo ng Ehipto, iyon ay tinabunan ng dagat at namatay lahat. So ngayon nakikita nila yun sa mga archaeologists na hinahanap nila yung mga yung mga tira-tira o bangkay ng mga namatay doon. Nakikita nila yung mga karwahe, yung mga gulong doon, nakabaon pa sa ilalim ng dagat. Kaya totoo yung pangyayari ng crossing the Red Sea ng mga Israelita. So ngayon, nakalabas na sila, papunta na sila sa Mount Sinai. Dadaan sila sa lugar ng Rephidim, na tinatawag na Rephidim. Pero yung lugar na pupuntahan nila, iyon ay ilang, no? Kasama ng lugar ng Negev, tinatawag nila Negev. Ang ibig sabihin lang ng Negev ay dry land, disyerto, ito yung lugar. So, umiyak na naman sila sa Panginoon at nagreklamo sila na sinasabi nila na bakit pa sila inilabas. Sabi riyan sa verse 3, at ang bayan ay nauhaw at inupasala ng bayan o nilait ng bayan si Moises at sinabi, bakit mo pa kami isinampa rito mula sa Ehipto kung papatayin mo lamang kami sa uhaw at ang aming mga anak maging aming mga alagang hayop. At si Moises ay dumaing sa Panginoon na nagsabi, anong aking gagawin para sa bayang ito? Kulang na lamang na batuhin nila ako sa galit. Sinabi ng Panginoon kay Moises, dumaan ka sa harap ng bayan at ipagsama mo ang mga matatanda o elder ng Israel. At ang iyong tungkod at ang iyong ipinalo sa ilog ay hawakan mo ng iyong kamay at lumarga ka. So, narito ako tatayo sa harap mo doon sa ibabaw ng bato sa bundok ng Horeb.
at iyong paluin ang bato at lalabas ang tubig upang ang bayan na makainom. At gayon nga ang ginawa ni Moises sa paningin ng mga matatanda sa Israel. At tinawag nila ang dakong iyon na Meriba, Masa at Meriba. Ibig sabihin, lugar ng pakikipagtalo ng mga anak ng Israel dahil sa kanilang tinukso ang Panginoon at kanilang sinabi ang Panginoon ba'y nasa gitna natin o wala. So tuwing magkakaroon sila ng problema, lalo na sa pagkain, parang inaari na nila na wala na yung Panginoon, no? Kaya babayaan na sila. So matapos yon, lumakad sila doon sa lugar ng Rephidim. At sinalubong agad sila ng mga tribo ng Amalek. Na magkagay dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa lugar ng Rephidim. At sinabi ni Moises kay Josue, umili ka ng mga lalaki at ikaw ay lumabas at lumaban kayo sa Amalek. Bukas naman ay tatayo ako sa tuktok ng burol at aking tatanganan o hawak ang tungkod ng Diyos na aking kamay. Ganyan nga ang ginawa ni Josue, kaya na sinabi ni Moises sa kanya at lumaban sila sa mga Amalesita. At si Moises kasama si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari, pagka tinataas ni Moises ang kanyang kanang kamay, ang kanyang mga kamay, ay nananalo ang Israel laban sa mga Amalesita. At pagka ibinababa dahil napapagod ang kanyang kamay, ay nananaig naman ang mga Amalek. Datapwat ang mga kamay ni Moises ay nangalay at sila'y kumuha si Aaron at si Hur ng bato at inilagay nila ito upang upuan ni Moises. At inalalaya ni Aaron at ni Hur, isang kamay, ang kamay ni Moises upang lagi itong naitaas at hindi bababa hanggang sa paglubog ng araw. So verse 13, at nilito ni Josue, pero sa ibang translation dyan, sa English ay overwhelmed. Ibig sabihin ng overwhelmed ay nasakop o natalo o nalupig na ni Josue ang mga Amalek at ang kanyang bayan, ibig sabihin yung mga tao, sa pamamagitan ng talim ng kanilang tabak. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat at ipagbigay alam mo rin ito kay Josue na aking buburahin o ipalilimot o buburahin ang alaala ng mga Amalek sa silong ng langit. So nakita niyo yung tindi ng galit ng Panginoon sa Amalek. At nagtayo si Moises ng isang altar o dambana at pinangalanan niya itong Jehovah Nissi. Sa English, the Lord is my banner. Alam niyo ba yung banner? Yung dala-dala nila na parang watawat kapag sila ay nakikipagdigma. Yun ang ibig sabihin nun, no? At kanilang sinabi, isinumpa ng Panginoon, ang Panginoon ay makikipagdigma kay Amalek sa buong panahon ng lahi nito. Sabi sa English, the Lord will make war with Amalek from generation to generation. Ibig sabihin, hanggang sa maubos yung buong lahi ng mga Amalesita. Sa aking panimula, sabi ko, bakit nagpahayag ang Diyos kay Moises na buburahin niya ang alaala ng mga Amalesita sa ilalim ng langit? Bakit gano'n na lang? Bakit gano'n na lang ang kanyang puot sa lahing ito? Nasa kabila naman, na ang mga Amalek ay mga inapo ni Abraham, galing kay Iso. Lahi rin ni Abraham. Galing lang kay Iso yon. Dumami ng dumami si Iso. At isa na dyan, ang naging anak ng anak ni Iso na si Elipas ay si Amalek. Ano ang kanilang nagawa kaya kinapuotan at isinumpa sila ng Diyos at sila'y lulupigin hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang lahi? Bakit
maging ang mga archaeologists ay nahihirapang makahanap ng mga reference tungkol sa mga taga-Amalekita. Wala silang masumpungan, no? So, hinanap ko yan sa internet at ang sabi doon ay, is there archaeological evidence of the Amalekites? So, ang lumabas, Amalek, Wikipedia. Sabi roon, Egyptian, ito yung mga kaharian. Kaharian ng Egypt, di ba? Yung may gawa, yung paraon, may gawa ng mga pyramid. At ang Assyrian. Assyrian, papunta doon sa Babylonian. Bago sumikat ang Babylon at saka si Nebuchadnezzar, mas nauna ang kaharian ng Assyrian. Sila ang sumakop sa mga Assyrian ng Babylon. So malalaking malalaking mga empire, no? Pero sabi, Egyptian and Assyrian monumental inscription. Ano yung monumental inscription? Yung mga panulat nila, mga lumang panulat. And records lack any reference to Amalek or the Amalekites. Ibig sabihin, nagsusulat ito, alam niyo ba yung sulat ng mga mga Egyptian? Yung parang nagdo-drawing sila na tinatawag nilang hieroglyphics na may mga ibon-ibon pang ganyan. Sulat nila yon, yun ang kanilang ano tawag dito? Alphabet. Oo. Ang sinasabi lang, nagsulat sila pero wala silang naisulat na binabanggit nila ang lahi ng Amalek o ng mga Amalekites, maging dito sa mga Assyrian, mga Babylonian. Wala silang naisulat. So, even though both recorded various tribes of the people of the Lebanon. Alam niyo ba yung Lebanon? Ang Lebanon, galing sa Israel, papunta ng Lebanon, papunta ng Oman, ay papunta ng Jordan, palibot yun. Tawag nila yun sa lugar na yun ay Lebanon. So maraming tao at maraming mga lahi ng tao at empire ang tumayo doon, no? Nandiyan na yung Moabite, nariyan na yung mga Ammonites, nariyan na yung mga Edomite, nariyan na yung mga Amorite, Canaanite, mga Philistine. Pero wala silang nabanggit o naisulat ng mga tao ng Amalekites. Kaya sabi nila dito, this led archaeologist Hugo Winkler. Sabi ni Hugo Winkler, to conclude that the Amalekites and the biblical stories about them are ahistorical. Ibig sabihin, wala sa history. Parang katang-isip lang. So nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon, buburahin ko ang alaala ng mga taong ito sa ibabaw ng mundo dahil sa kanyang poot. Pero hindi ibig sabihin walang lahing Amalekita. Meron, kasi natitrace yung kanilang lahi na galing sila kay Esau, galing si Esau kay Abraham. Oh. At hindi mo pwedeng i-deny si Abraham dahil andyan pa rin yung Israel. Ang Israel direktang descendants ni Abraham. So, ano ang origin ng mga Amalekites? Nakikita natin yan sa Genesis chapter 36. Umpisa sa verse 8, sabi riyan, at tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Yung Seir, tao yan na nakatira doon sa bundok. Kaya yung bundok, pinangalanan din Seir. So, ganyan na nangyayari sa lumang tipan. No? Kung sino yung tao nakatira doon, yung lugar ipapangalan din sa kanya. So, Seir. Tumahan si Esau. Sila yung mga unang nakatira dyan sa bundok na yan na pinangalanan ng Seir. Mga unang taong nakatira dyan ay si Seir. So, pinangalanan din Seir yung bundok. Doon tumira si Esau, na si Esau ay tinawag na Edom. Ibig sabihin ng Edom, pulahin. Pulahin. Sila yung pinanggalingan ng mga lahi ng mga Edomita o Edomite. Ito ang mga lahi ni Esau na ama ng mga Edomita sa bundok ng Seir. Sa verse 10, ito ang pangalan ng anak ni Esau
Isa dyan si Elipas, na anak ni Ada na asawa ni Iso. Ang nanay ni Elipas ay si Ada. May asawa pang isa pa si Iso, ang pangalan niya ay Basimat. Ang anak naman niya ay si Ruel. Yan. Ngayon, dumami ang anak ni Elipas. Ito ang mga anak ni Elipas ay si Teman, si Omar, si Sepo, si Gatam, si Senas. Ngayon, si Elipas na anak ni Iso, na panganay, ay nag-asawa pa ng isang kabit o concubine. Ang pangalan ng kanyang concubine ay si Timna. Si Timna, asawa niya si Elipas, nagkaanak sila, ang pangalan ay Amalek. Ang nanay ni Amalek ay si Timna. Ang tatay niya ay si Elipas. Pero hindi sila asawa, kundi kabit si Timna. Yan. Ngayon, sa verse 15, karaniwan sa mga tribo-tribo, may lumilitaw na parang nagiging chief, no? Yung pinakapuno, ang tawag nila yung chief sa kanilang mga lahi. So karaniwan ang nagiging chief ay yung panganay na anak. So ito raw yung mga nagiging chief sa verse 15. Ang sabi diyan, ito ang mga chief o pangulo sa mga anak ni Iso. Ang mga anak ni Elipas. So ang chief ni Iso ay si Elipas. Sa mga anak ni Elipas, ang mga pinuno o chief, sila ay si Teman, si Omar, si Sepo, si Senas, si Korah, at saka si Gatam. At ang panghuli, kasama roon si Amalek. Yan. So nakita nyo? Isa sa mga chief, si Amalek. Ito ang mga pangulo na nagmula sa kay Elipas sa lupain ng Edom. Ito ay mula sa nanay nilang si Ada. Iba naman yung kay Basimat, no? So hindi na natin babanggitin yon. Sa Numbers chapter 13, may kita ninyo, ito na yung panahon na nagpa-espiya yung si Moises. Ispayan nyo, nagpasugo siya ng 12 ng mga Israelita, ispayan yung promised land sa Kanaan. So, umikot sila doon, tapos kinuha nila yung ubas at nag-report sila pabalik kay Moises sa verse 29. Ito ang kanilang report, no? Sabi nila sa verse 29, so 28 muna tayo, gayon man ang bayan na tumitira sa lupaing yaon ay malalakas. Ibig sabihin, ang mga tao na nakatira dyan sa pinaispayan ninyong lugar ay mga malalakas. Ang mga bayan na nakukutaan, napakalalaki. At saka aming nakita ang mga anak ni Anak o mga higante doon. So sa verse 29, maging yung lahi ni Amalek, no, ay tumatahan daw sa lupain ng Timugan. Yung Timugan, ito yung sa baba ng Jordan, ay sa baba ng Juda, na tinatawag nilang Negev. Kaya sa English niya nakalagay, the Amalekites dwell in the land of Negev sa English. Sa Tagalog kasi nakalagay, lupain ng Timugan. At ang mga Hiteo at Jebuseo, Amoreo, ay tumatahan sa bundok, ang mga Kananeo ay tumatahan sa tabi ng dagat, at sa mga pangpang ng Jordan. Yan. So bakit natin binanggit ito? Kasi kung makikita ninyo, yung Seir, kung makikita ninyo yung Seir, yung dagat ng Red Sea, ito ko sa inyo, no? Pero haba ng natin. Yan. Ito. Yan. Yan. Dito yung
dito yung Mount Sinai, dito yung Rephidim, Mandarian, no? Dito sila nakipag-away. Ngayon, ito yung Seir, mga bundok dito si Ir. Dito nakatira ang grupo, ang lahi ni Iso na tinatawag na mga Edomite. Yan, dito. Yan. Diyan sa lugar na yan. Itong lugar na ito, sa taas dito, ito yung Judah. Banda rito ang Judah. Dito sa baba dito, ito yung tinatawag na Negev. Yan. Yan ang Negev. Diyan nakatira yung mga Amalesita. Imbis na tumira sila rito sa Edom, sa Seir, humiwala yung mga Amalesita, tumira dito sila sa lugar na yan. Yan lugar na yan ay ilang. Itong lugar na ito, ilang to, ilang. Ilang yan, desert yan. Makikita natin yan sa ibang wala dito. Sa ibang walang mga yan, ito. Yan, kita nyo? Ayan ang Edom, oh. So ito yon, Desert of Paran, Desert of Sin. Dito yung Negev. Ito yung lugar ng Negev. So dyan nakatira yung mga Amalesita. Yung mga linya na yan, yan yung probable na mga lugar ng magta-travel ng mga Israelita. Yung ruta ng kanilang ng mga Israelita. Nung lumabas sila doon sa Egypt. Okay? So, ang sinasabi ko lang, bakit imbis na tumira at makisama ang Amalekite dahil siya ay lahi ni Iso at sila ay tinatawag na mga Edomite, pero yung lahi ni Amalek mas pinili niyang humiwalay sa bundok ng Seir na kung saan lahat ng kanyang kamag-anak ay nakatira doon at yung lugar na yon ay tinatawag na lupain ng mga Edomite. Galing kay Iso, Edom. So humiwalay itong si Amalek at kaya naging distinguished siya na lahi at tribo na Amalek nakatira doon sa disyerto ng Negev. Bakit ganon? Bakit mas pinili pa nila? Isang dahilan, Amalek separate themselves from Edomite probably because of land dispute. Bakit? Di ba kasi alam na nila yung pangyayari sa buhay ni Abraham at saka ni Sarah at saka ni Hagar. Ano sabi ni Hagar? Ano sabi ni Sarah sa anak ni Hagar? Palayasin mo yan sapagkat hindi yan magiging kasama ng aking anak na tagapagmana. Ang mamanahin ay lupa. Diba? Yung pinangako ng Diyos. So binigyan lang ng mga gifts ni Abraham yung kanyang anak na si Ismael, pati yung nanay, pinalayas na sila. Pero pinagpala rin sila ng Panginoon dahil kinatagpo sila ng Panginoon doon sa isang lugar na uhaw yung bata at palabas ng tubig ng Panginoon doon. At kaya nga pinangalan ng Ismael dahil ang ibig sabihin ng Isma is narinig. Isma. Ang ibig sabihin ng Isma ay narinig. El is God. So narinig ng Diyos yung palahaw ng bata. Kaya naging pangalan niya Ismael. So, kaya humiwalay sila, probably kasi hindi siya tunay na anak, kaya sabi ng mga tunay na anak, hindi ka rito. Wala kang mamanahing lupa rito. So isang probably, wala nakalagay sa Bible no? Pero probably, ganun na nangyari. Pinalaya sila, kaya nag-separate sila at mas pinili nilang manirahan sa disyerto. Pero naging malaking factor ang disyerto sa klase ng pamumuhay ng mga Amalekites.
Negev, itong disyerto na pinuntahan nila, Amalekites dwell in the land of Negev. Ang Negev naman was a dry land, dry and arid land. So ano ang klaseng pamumuhay nila roon? They live in tent like nomad. Nabubuhay sila na naka-tent lang. So walang tubig, walang farmland, wala silang pwedeng alagaan ng mga baka, kambing, tupa dahil wala silang ipapakain, damo. So nakatira lang sila roon. Ha? So ano magiging tendency noon? Naging raider sila. Naging mga bandido. Oo, kasi yung Negev at saka yung ruta na yon, dinadaanan yon ng mga caravan ng mga negosyante nakalagay sa camel. So yun ang naging ano nila. Naging bihasa sila. Naging bihasa sila sa kanilang lugar na disyerto. Alam nila kung saan yung may kukunting tubig doon, madali sila makainom, madali sila makaano. Yung tinatawag ng mga oasis, mga maliliit na lugar na may mga konting tubig, madali nilang mahanap yun dahil pamilyar na sila doon sa lugar na yun. Kaya na, naging mga bandido sila, mga raider. Kasi wala naman silang pwedeng pagkabuhayan, hindi sila pwedeng mag-alaga ng hayop, hindi sila pwedeng magtanim. Walang tubig. Kaya sinasabi ko sa inyo, malaking faktor yung lugar na kanilang pinuntahan nung sila ay humiwalay sa mga kamag-anak nilang mga Edomita. Oh. So meron yan. So dito sila nakatira sa disyerto, katulad ng mga nomad, pag ayaw na nilang tumira dito, ititiklop lang nila yung tent, pupunta sila doon sa kabila, doon naman sila magtatayo ng tent. Ganyan na kanilang mga nomad. No man's land. Pero yung mga kapitbahay nila na medyo malalayo, na mayroon ng mga taniman doon, mayroon ng bakahan, mayroon na sila, nire-raid nila yon. Ninanakawan nila ng anyon. Ganun na yung naging kanilang kultura. Oh? Makikita natin yan sa Judges chapter 6, sa panahon ni Gideon. Tingnan nyo. Sabi rito sa Judges chapter 6, verse 3, at ganito ang nangyari noon ang Israel ay nakapaghasik at nagsiahon ang mga Midianita. Hindi lang yung Amalekites, meron din sila kasama mga Midianite. Umahon ang mga Midianita at ang mga Amalekita at ang iba pang mga anak sa silangan, iba pang tribo. Nagkaroon sila ng conspiracy. Sila ay nagsiahon laban sa Israel. At sila ay humantong laban sa kanila at kanilang sinira ang bunga ng lupa. Nakita nyo kung anong pinagagawa ng mga bandido na to? Sinira nila ang bunga ng lupa hanggang sa sila ay dumating sa Gaza at wala silang iniwan anuman sa Israel, maging tupa, baka o asno man. Kasi nga, pag raid nila, lahat ng mapapakinabangan nila, mga pagkain, trigo, kukunin nila yon, pati mga hayop, kukunin nila yon, sisirain pa nila yung mga nila, papatayin pa nila yung mga tao roon, kukunin nila yung mga babae, mga bata. Ang pinapatay nila yung mga lalaki. Ganyan katindi na ang buhay ng mga Amalekita. So tingnan nyo, ano sabi ng Bible? Sapagkat sila nagsiahon, dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang tolda, at sila ay nagsipasok. Anong description? Na parang balang sa karamihan. Ano yung balang? Locust, tipaklong. Nakakita na ba kayo ng tipaklong pag lumipad sila papunta sa isang Lahat ng madaanan nila, inuubos nila. So, tinulad itong mga Midianita at saka Amalekita sa dami na para silang balang kung sumalakay. Ang dami nila. At yung kanilang sinalakay, talagang masasalanta yun. Na parang balang sa karamihan, sila at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang at kanilang pinasok ang lupain upang gibain. Nakita nyo?
yung pagkapeste ng mga lahi ng mga Amalekites. Maging sa Judge chapter 7, verse 12, sabi riyan, ang mga Medianita at mga Amalesita at ang lahat ng mga anak sa silangan ay nalalatag sa libis. Ibig sabihin, nagkampo. No? Na parang balang dahil sa karamihan. At ang kanilang kamelyo ay walang bilang, na gaya ng buhangin sa tabi ng dagat. Biro mo yun? Para daw silang buhangin sa dami. Grabe. Ha? So makikita ninyo, mapapansin ninyo, hindi lang yung Amalesita, no? Kasama pa rin nila yung ibang tribo na parehas din yung kanilang intensyon, mandugas, ng raider, mga bandido. Nagkakaisa sila. At sinasalakay nila yung mga, karaniwan nila sinasalakay na talagang asensado, may mga tanim, may mga ubasan, may mga kahayupan, ay ang Israel. At pinagnanakawan nila. Sabi ko rito, they conspire with other nations of the same intention like them. Sa Judge chapter 6 verse 11, balik tayo roon. Ito ang dahilan kung bakit si Gideon, nung tinawag ng anghel para siya ay mamuno sa Israel, inabutan siya ng anghel na ginagapas niya yung kanyang tanim na trigo. At alam niyo ba yung yung pressing, yung pinaghiwalay yung butil sa tangkay? Minsan pinapapakan sa hayop yon, o minsan naman hinahawakan lang, ipinapalo para matanggal. Pero ginagawa niya yun ng secret. Ayan ang nakalagay. At ang anghel ng Panginoon ay naparoon at tumupo sa ilalim ng insina na nasa Opra, at kay Joas na Abieserita. At ang kanyang anak na si Gideon ay pumapalo ng trigo sa ubasan. Ibig sabihin, inaani na niya yung butil ng trigo. Pinapalo niya gano'n para maghiwalay, no? Upang itago sa mga Medianita. Bakit ginagawa niya yung sikreto? Kasi pag nalaman ng mga Amalekites at ng mga Medianita na mayroon siyang inahi, ready na naman sila at nanakawin na naman yung mga kanilang mga trigo. So yan ang pinapakita ko lang, no? Yan yung naging buhay ng mga Amalesita. Naging bandido sila, naging mga pirata sila. Ha? Tinatawag na para silang mga Somalia. Yung Somalia ay sea pirate. Ito naman land pirate ito. Sa lupa ito. Namimirata. Ha? Kaya nga nakalagay, they hide it from the Midianites. Pero yung Midianite, hindi lang kasi 6:11 yan, sa 6:3, nakalagay, Midianita at saka mga Amalesita. Nakita nyo? Magkasama yung Midianita at saka yung Amalesita. So, dalawang lahi yan, no? Sa Numbers chapter 24, nakikita ninyo, ito ay pangyayari, 24 verse 20, no? Ito ay pangyayari noong palabas na yung Israel galing sa Egypt, dadaan sila sa lugar ng mga Moabita, Amonita, at saka sa Edomita. Ito yung mga lugar nila, no? Pero this time, dumadaan sila sa lugar ng mga Moabita na ang pinuno nila ay si Balak. Ayaw niyang padaanin ang Israelita, kaya tinawag niya si Balaam. Si Balaam ay propeta. Sabi niya, Balaam, halika, sumpain mo itong mga taong ito. Dahil pag sinumpa mo, pag nilabanan ko, matatalo ko. Ngayon, nag-divination o ng hain para sa langit, para kumonsulta sa langit. Ang pumapasok na espiritu ay espiritu ng Diyos. At binabalaan si Balaam na huwag kang magsasalita ng masama laban sa mga tao na yan, sapagkat yung mga tao na yan ay mga taong pinagpala ko. Kundi sabihin mo lang kung ano ang sasabihin ko, yun lang ang sasabihin mo kay Balak. So yan yun. No? So sa verse 20, sa 19, sabi ni Balaam, at mula sa Jacob ay magkakaroon ng isang may kapangyarihan. Ito na yung
humuhula na siya dahil sumasa kanya na yung Espiritu ng Diyos. At ang tawag dyan ay nag-prophesy siya o nag-oracle siya. Kaya ang tawag dyan ay oracle, no? Balaam's final oracle. Nag-orakulo na siya. Ha? O humuhula sa gabay ng Banal na Espiritu. At sinasabi niya to, at mula sa Jacob ay magkakaroon ng isang may kapangyarihan at gigibain niya sa bayan ang mga nalalabi. Ngayon, tiningnan niya yung lugar ng mga Amalisita at kanyang minasdan ng Amalek. Sabihin natin nandun yung lugar ng Amalek, mga yan yung disyerto. At minasdan niya ang Amalek at sinabi niya sa kanyang talinghaga, ang Amalek ay siyang dating panguna sa mga bansa. Sa English, Amalek was first among the nation. So medyo mahiwaga yung salita na yun, no? Pero ang sabi ni, ngunit ang kanyang huling wakas ay mapupuksa. Ibig sabihin, Amalek, ikaw ay pangunahin sa mga bansa, ngunit ang dulo mo, ikaw ay mapupuksa o mawawasak. So doon pa lang, humuhula na kagad si Balaam kung ano ang magiging future ng tribo ng mga Amalisita. Ngayon, ano ibig sabihin ng Ano ibig sabihin ng first among the nation? Amalek was first among the nation. So marami nagsabi ng mga Bible scholar, probably sila yung unang naging kaaway ng Israel, ng mga bansa. Sa dami ng mga bansa dyan, sila ang naging unang kaaway. Bakit? Umaahon pa lang yung Israel di ba? Sabi ni Moises, kumuha ka ng tao, Josue, at andito na yung mga Amalisita. Ha? Nilalabaran na tayo ng Amalisita. Kaya sila yung mga unang bansa na talagang naging kaaway ng Israel bago pa ang Israel ay dumating sa lupang pangako. Sila na yung mga pangunahing bansa na hadlang sa ginagawa ng Diyos para sa bayan ng Israel. Sa Psalm 83, mababasa natin na binanggit ni Asaph. Si Asaph, Levite ito, yung pare na kasama ni Haring David na kapag sumasamba sa templo, sila yung mga manunugtog at nagpo-prophesy habang sila ay tumutugtog. So sinabi ni Asaph dyan sa Awit chapter 83 ang makakaaway ng Israel. Ayan. Sabi niya rito, O Diyos, huwag kang tumahimik, huwag kang mapayapa at tumiwasay, O Diyos, sapagkat narito ang mga kaaway mo'y nanggugulo at sila'y nagtatanim sa iyo at nagmamataas ang ulo. Sila'y magsisitanggap ng payong may katusuhan laban sa iyong bayan at nagsasanggunihan laban sa iyong kakubli. Kanilang sinasabi, kayo'y parito at atin silang ihiwalay sa pagkabansa. Mas maganda basahin ko sa English yan. No? Ang hirap basahin sa Tagalog Sabi diyan, sabi ni Asaph sa Panginoon, Behold, masdan mo, your enemy make an uproar, nag-iingay na. Those who hate you raise their head. Nagmamayabang na yung mga namumuhi sa iyo, Panginoon, no? Tinataas kanilang ulo at nagmamayabang na sila. They lay corruptive plans against your people. Nagpaplano na sila kung paano lulupigin ang iyong tao. They consult together against your treasured one. They say, ito sinasabi nila, alika, pumunta tayo at ano yung wipe out? Tanggil natin sila, no? Bilang mga bansa. Let the name of Israel be remembered no more. Alisin natin ang ngalan ng bansa na yan. Ibig sabihin, patayin natin lahat sila para mawala na ang bansa ng Israel. No? They conspire. Ano yung sabihin conspire? Nagkakaisa sila. They conspire with one accord against you. They make covenant. O sino yun? Edom, Ismailite, Hagrite, Gebal,
Amon, ang Amon, Jordan ngayon. Ha? Amalek, kita nyo? Kasama si Amalek. Philistia, mga Palestine. Inhabitant of Tyre. So lahat yan, naging kaaway na ng Israel sa panahon ni Asa. So Deuteronomy 23:25, pinaalalahanan ni Moises ang Israel nung nagbibigay siya ng mga batas, no? Iba't ibang batas siya na sinasabi na binibigay ni Moises sa Israel. Sabi niyan, huwag kayong magkaroon, ayan, sa verse 15 na lang tayo, ha? Huwag kayong magkaroon ng panimbangan na may iba-ibang mga pabigat. Ha? Sapagkat yung pandaraya sa timbangan ay masama sa paningin ng Panginoon. Huwag niyong gagawin ng mga bagay na yan. Huwag kayong gagawa ng hindi tapat na gawain. Lahat ng mga bagay na yan ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Yan. Ngayon, isiningit na to. Sabi ni Moises, alalahanin ninyo ang ginawa ng mga Amalekita habang kayo ay dumadaan palabas mula sa Ehipto papunta sa lupang pangako. Hindi batas yan, ha? Kundi yan idinagdag niya na paalala, ha? Kung paano kayo inatake habang kayo ay naglalakad sa daan, nung kayo ay mahihina at nanlalambot, ha? At pinutol ang inyong buntot. Ano ibig sabihin ng pinutol yung buntot? Yung mga taong nahuhuli. Ngayon, sino yung mga nahuhuli kapag naglalakbay at malayo na yung naglalakbayan? Sino yung karaniwang nahuli? Mga matatanda, medyo mga mahihina, mga bata, maliliit, mga babae, may mga dalang mga bata. Sila yung nahuli. Pero anong ginawa ng Amalekita? Nagpapatay sila roon. Nakita nyo, sinabi ng Bible, they cut off your head, your tail. Kung sino yung mga mahihina, sila yung mga pinagpapatay. So, yung katangian na yon, makikita ninyo, ito yung katangian ng Amalekita sa pakikipaglaban. Kapag lumalaban ka sa likod, anong tawag mo sa kalaban mo? Traidor! Traidor yun! Ang hinahanap yung kahinaan. Traidor yun, hindi naman laban siya ng parehas. Iyan yun. Kaya nga sabi ko dito, ang pahayag na ito ni Moises ay nagpapakita ng masamang katangian ng mga Amalekita sa pakikipagbaka. Hindi sila lumalaban ng parehas, sinasamantala nila ang kahinaan ng kalaban at doon sila umaatake. Kaya ang sabi roon, pinutol nila ang buntot mo. Hindi rin ito nangingiming pumatay ng mga mahihina. Sino yung mga mahihina? Mga bata, matatanda, mga kababaihan. Ito yung your tail. Ito yung mga nahuli sa likod. Buntot. Ibig sabihin, walang awa silang pumatay basta makuha lang nila ang ibig nila at mga mapapakinabangan. Higit sa lahat, ang sabi ng Biblia, nakalagay doon, wala siyang takot sa Diyos. Sabi, how He attacked you on the way when you faint and weary and cut off your tail, those who were lagging behind you, and He did not fear God. So bakit sinabi ni Moises yun, na yung mga Amalekita ay hindi walang takot sa Diyos na Israel? Alam nyo, habang lumalabas ang Israel, papunta sila sa Land of Promise, marami silang mga bansa at tribo na dadaanan. Yung sinabi ko nga sa inyo, Edomite, Moabite, Ammonite, Amorite, mga Amorite, Canaanite, Philistine, no? Kasama na yung nasa Jericho, di ba? Dinaanan nila yung Jericho eh. Alam mo ano yung sinasabi ng mga tao ron? Ang mga tao dito sa amin nanginginig dahil alam nila kung ano ang ginawa ng Diyos nyo doon sa Egypt at kung paano binuka ng Diyos nyo ang dagat. Alam nila yon, kaya takot sila sa Israel dahil ang Diyos ng Israel buhay. Pero itong mga Amalekita, wala kaming pakialam sa inyo.
Basta kami, ha? Mandarambong lang kami kung anong makuha namin, nanakawin namin. Eh, sino yung madaling makunan? Hindi yung mga mahihina. O, kung may mga dalang mga ano yun, eh may mga dala naman sila mga ginto, di ba? Nung lumabas sila sa Egypt, ang sabi ng Panginoon, humingi kayo sa mga Egyptian ng mga ginto. O, mga damit. O, meron silang dala. Yun ngayon ang tinutugis ng mga Amalekita para makuha. Kaya wala silang takot sa Diyos, no? Kaya nga, sabi ni Moises sa mga Israelita, dito nga, sa verse 25, verse 19, kaya nga, sabi riyan, kapag ang Panginoon yung Diyos ay nabigyan kayo ng kapahingahan sa lahat ng inyong mga kaaway at tumungo na kayo doon sa lupain na ibinibigay sa inyo ng Diyos upang manahin at tangkilikin, kapag kayo ay nasettle na sa lugar ng pangako ng Diyos at kayo ay nagkaroon na ng kaayusan sa inyong komunidad, nagkaroon na kayo ng hari, balikan nyo ang mga, ayan, nakalagay yun, you shall blot out the memory of the Amalek from under the heaven. Huwag niyong kalilimutan. Matindi ang balak ng Panginoon. You shall never forget. Huwag niyong kalilimutan. Oh. So sa madaling sabi, nakasettle na sila ron. Sino ang unang hari na tumayo sa Israel nung sila ay naka-okupa na ng mga lupa doon sa lupang pangako? Saul. At ang propeta roon ay si Samuel. Yan. So inutusan na ni Samuel si Haring Saul. Yan. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari ka para sa aking bayang Israel. Ngayon, dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa langit, aking tinandaan ang mga ginawa ng Amalek sa Israel. Kung paanong sila'y humahadlang sa kanilang daan nang sila ay umaahon pa mula sa Ehipto. Ayun. Lumarga kayo, pumunta kayo sa kanila at lupigin nyo ang Amalek, saktan nyo ang Amalek. At iyong lubos na lipulin, ang utos ng Panginoon, patayin silang lahat, ang buo nilang tinatangkilik, huwag kang manghihinayang o huwag kayong magkakaroon ng awa. Kundi, patayin ninyo, anong utos ng Panginoon? Patayin ninyo ang lalaki, babae, sanggol, at mga sumususo, baka, tupa, kamelyo, asno, lahat patayin nyo. Kaya yung mga tao na pag binasa nila yan, pero hindi nila naintindihan yung konteksto ng kung bakit pinagagawa ng Diyos yun, magagalit siya. Ano ba yung Diyos ng Old Testament na yun? Napaka-brutal. Pero mo, ano ba kinalaman ng mga bata? Bakit pati mga bata sumususo pa? Ipapapatay. So nakita niyo? Pero yan ang utos. Pero hindi nila natandaan yung galit ng Panginoon nung lumalabas yung Israel ay pinagpapatay nila yung mga nasa hulihan. So lumarga ngayon, no? So sabi sa verse 7, at nilupig ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila hanggang sa Shur na nasa tapat ng Egypt. At kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng Amalekita at inubos ni Lipol ang buong bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng mga tauhan niya si Agag. Kaya itinira niya yung hari. At ang mga maiinam na mga tupa, mga baka na matataba at mga kordero na mga maiinam, itinira nila. Yung iba na hindi magaganda, kanilang inubos, pinagpapatay. So nagawa niya na yon. Ang tanong, natupad ba ni Haring Saul yung pinagagawa ng Panginoon?
Ang utos, likidahin nyo lahat, bata, matanda, sanggol, mga hayop. Pero anong ginawa ni Saul? Tinira niya ang hari at tinira niya yung mga gandang mga hayop. Kaya ngayon, dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel at sinabi ng Panginoon kay Samuel, ayan, ikinalulungkot ko, aking iniligay na hari si Saul sapagkat siya ay tumalikod at hindi sumunod sa akin. At hindi tinupad ang aking utos at si Samuel ay nagalit at siya ay dumaing sa Panginoon ng magdamag, buong magdamag. Nakiusap siya na nakiusap pero hindi nagbago ang pasya ng Panginoon. Kinabukasan, pinuntahan niya si Haring Saul. Umati si Haring Saul. Greetings! Magandang umaga, Propeta Samuel. Mission accomplished. Ganun pa sabi niya. Ginawa ko na ang inuutos ng Panginoon. Ha? Ha? At naparoon si Samuel kay Saul at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalaing kanawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, ano itong naririnig kong mga iyak ng tupa? At saka mga unga ng baka. Ano yan? Ha? Ang sabi naman ni Saul, sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga milisita sapagkat ang mga tauhan ko ay itinira ang pinakamainam ng mga tupa at mga baka ang dahilan upang ihain sa Panginoon mong Diyos. Pero yung mga natira na hindi maganda, inubos namin, nilipon namin. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel, tumigil ka. Sabi ni Samuel, tumigil ka. Kung alam mo lang kung anong pinasasabi sa akin kagabi ng Panginoon. Ang sabi ni Samuel, sabihin mo. At sinabi ni Samuel, bagamat ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ba ginawa kang pangulo o hari ng bayang Israel? At pinahiran ka ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Bakit niya sinabi yun? Ikaw maliit sa paningin ng tao, maliit din ang paningin mo sa sarili mo. Pero ginawa ka na hari at pinuno ng bayang Israel. So bakit ipinagbibigay diinan ni Samuel yun? Yung salita na yun. Ginawa kang hari at pinahiran ka pa ng langis. Kasi dapat siya ang masunod. Ang nangyari, sabi ng mga tao, papatayin ba natin ito, mahal na hari? Ang tataba nito. Sayang! Sabi ng mga tao, sayang! Sabi naman ni Haring David, ni Haring Saul, oo nga, nakakapanghinayang yan. Huwag na natin patayin. O sige, huwag natin patayin. Maganda, ihain natin sa Diyos. Kita mo, napasunod siya ng tao, kaya nga sinabi ni Samuel, ikaw ang hari at ikaw ang inutusan. Kung anong inutos sa iyo, ipasunod mo sa tao, hindi ang tao ang magpasunod sa iyo. Kaya sinabi ng Panginoon, bakit hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa mga pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo. Sinabi ni Saul kay Samuel, oo. Sinunod ko naman ang tinig ng Panginoon. Pumunta ako sa pinagsuguan sa akin ng Panginoon. Pinagpapatay ko yung mga tao, yung mga milisita. Pero tinara ko lang yung hari. Tapos inubos ko rin yung mga baka. Pero yung mga ganda, tinira ko. Mission accomplished. Tingnan nyo, sa mata ng tao, mission accomplished siya. Bakit? Talagang nadurog nila yung kaaway. Nag-iisa na lang yung taong natira. Si Agag lang. Di ba? At yung mga ari-arian nila, nasamsam lahat. So sa tingin ni Haring Saul, mission accomplished naman Talo na yung mga pinagpapatay na namin lahat. Mga bata, matutanda, tinira lang namin yung hari. Pero yun ba ang ibig sabihin ng Panginoon sa utos niya? Lahat! Lahat, sabi ng Panginoon,
Ngunit ang bayan ay kumuha ng samsam at tupan at baka ang pinakamabuti at itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon. Sinabi ni Propeta Samuel, maganda to sa English kasi sa Tagalog nahirapan ako eh. And Samuel said, sabi ni Samuel kay Saul, has the Lord has great delight in burnt offering sacrifices? Ang Panginoon ba ay mas nalulugod kapag maghahain ka ng mga hain at saka mga sakripisyo? Ha? Kaysa sumunod ka sa kanyang inuutos? Mas nalulugod ba ang Panginoon sa hain kaysa sumunod ka sa ipinag-uutos ng Panginoon? Ha? Kaya nga sinabi, to obey is better than sacrifice. Ang sumunod ay mas mahalaga kaysa maghain ka ng sacrifice. Ang makinig ay mas mahalaga kaysa sa mga taba ng mga sakripisyo mo. Ngayon, ano sabi ng verse 23? Ang paghihimagsik o hindi pagsunod, ang paghihimagsik ay kasalanan kaparehas ng pangkukulam. Naintindihan nyo? For rebellion is as sin as divination. Ang paghihimagsik ay katulad ng kasalanan ng pangkukulam. Ang katigasan ng ulo, yung presumption, katigasan ng ulo, ay katulad sa kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil itinakwil mo o hindi mo sinunod ang utos ng Panginoon, itinatakwil kayo ng Panginoon bilang hari. Tinatanggal kita sa pagkahari. Laglag sa upuan si Hari Saul. Hindi na siya hari. Ito nyo, unang mission pa lang yun. Ngayon, pinatawag ni Samuel, dali mo rito si Agag, yung hari. At sinabihan niya si Agag, sabi niya rito, dahil sa tabak mo o espada mo ay marami kang asawa na ginawang widow. Ibig sabihin, marami kang lalaki na pinatay mo at yung kanilang asawa ay naging widow. Marami kang ginawang widow dahil sa iyong tabak. Sa oras na ito, ang asawa mo ay magiging widow. Papatayin din kita. Tinigpas din niya si Agag. Ano ibig sabihin nun? Yung hari ng Amalesita yun, si Agag. Ano ibig sabihin nun? Ganon ka walang ya yung hari ng Amalesita. Kapag nag-raid sila, pinapatay talaga niya ang mag-asawa, yung lalaki, dahil kinukuha niya yung mga babae para asawahin nila. Ganun katindi siya. Ibinalik lang ni Samuel yung kanyang ginagawa sa kanya. Yun ang kasalanan niya. Marami siyang widow na ginawa, yung asawa niya rin ay magiging widow sapagkat siya rin ay papagpasin. So sabi ko dito, ngayon naunawaan na natin kung bakit ipinalilipol ng Diyos ang lahi ng mga Amalesita. May malalim na implikasyon kung bakit pati ang mga hayop ay pinalilipol lahat. Naintindihan niyo ba yun? Bakit pati hayop? Kasi sa lumang panahon, hindi lang sila nagkukuta at nagbabahay-bahay para mamuhay. Meron din silang religion. Naintindihan niyo? Meron din silang klase ng reliyon. At ang pagsamba nila, dahil ito yung mga walang yang tao, masasamang tao, so automatic, hindi maganda yung pagsamba nila. At ginagamit nila yung mga hayop sa pagsamba nila. Kaya hindi na yun pwede i-sacrifice para sa Diyos. Diyan mo makikita. Kaya sabi ng Panginoon, likidahin nyo lahat yan, pati bata, pati hayop, sapagkat lahat na yan ay marumi sa paningin ng Panginoon. Sabi sa 2 Samuel
chapter 1 verse 1, pagkatapos na mamatay daw si Haring Saul, si David naman nagpatuloy. No? When David had returned from striking down the Amalekites, David remained 2 days in Siklag. Nanirahan sa Siklag si Haring David nung siya'y tumatakas kay Saul kasi hinahunting siya. Kasi nung tinanggalan na ng pagkahari si Saul at ipinapalit na si David, galit na galit si Saul. Kaya gusto niyang patayin si David. Kaya ang ginagawa ni David, patakas-takas siya. Sa isip ni David, hindi naman niya pwedeng patayin si Haring Saul dahil si Haring Saul ay anointed. Alam ni David yan, touch not my anointed. Hindi ka pwedeng pumatay sa anointed ng Diyos na hindi ka guilty. Alam niya yon. Kaya takas siya. Sa pagtakas niya, pumunta siya sa lugar ng Palestine, yun nga, sa Siklag. Hindi na siya mahabol ni Haring Saul. Pero nung namatay na sa digmaan si Haring Saul, bumalik siya pero nang re-raid pa rin si David, nire-raid pa rin niya ang mga tribo ng Amalekita kasi yun ang mandato ng Diyos sa kanila eh. Huwag niyong kalilimutan. Sabi ng Panginoon, huwag niyong kalilimutan Israel. Pag kayo ay nagsettle na sa inyong lupain, balik-balikan niyo ang mga Amalekita at lupigin niyo. Kaya patuloy na nilulupig ni David. Ang kahuli-hulihang lahi ng Amalekita, makikita natin yan sa 1 Chronicle chapter 4, verse 42. May lahi ni Simeon na naandun sa lugar ng Edom, Mount Seir, Mount Seir. Na doon naman sila nanirahan. Ang kanilang leader ay si Pelatia, Nearia, Repaya, Uziel, at saka yung mga anak ni Ishi. Ang sabi ng Bible, and they defeated the remnant. Ano yung remnant? Mga tira. And they defeated the remnant of the Amalekites who had been escaped. At doon sa pinagpatayan nila ng mga remnant ng Amalekite, doon na rin sila nagtayo ng kanilang mga bahay. And they live there to this day. Ngayon, saan matatagpuan yung pinakahuling lahi ng Amalekita? May kita yan doon sa panahon ni Esther. Alam niyo si Esther? Ang hari ata doon ay si Ahasuerus. Nung nagpahanap ng bagong asawa si Ahasuerus, isa sa nakuha niya si Esther dahil maganda si Esther. Si Esther ay may tiyo na si Mordecai. Si Mordecai. No? Ito naman si Ahasuerus ata, ewan ko lang kung tama ako, meron siyang kanang kamay o counselor o wise man, ang pangalan ay Haman. At si Haman ay nag-propose ng batas na lahat ng mga Hudyo ay patayin. Ngayon nataranta sabi ni Mordecai, magsalita ka Esther sa hari dahil ikaw ang katabi ng hari. So napilitan si Esther, pero nagpasting sila. Tapos hinarap niya, nagpaimbita siya ng piging. At patapos na mag-imbita ng piging, sinabi ni Esther sa hari, sino pa ang pwede mong isama natin sa piging? Isama natin si Haman. Kasi merong magandang kaming pag-uusapan. So nung pumunta si Haman doon, kasama sa piging, tapos may gusto lang akong gustong sabihin, mahal na hari, kung ipagkakaloob mo. Ano yun? Yung nagawang batas para patayin yung mga Hudyo na pinirmahan mo, mangyayari yun. Mamamatay ako kasama doon. Hudyo rin ako. Nagalit siya yung hari. Ang pinapugutan ng ulo. Kasi si Haman ay nagpagawa na ng bitayan. Nagpagawa na siya ng bitayan. Talagang intensyonan niya bibitayin yung mga Israelita. Kasama rin si Mordecai. Alam niyo kung sino nabitay doon? Siya. Si Haman. Ngayon, si Haman ay lahi galing saan? Lahi sa
kay Agagite siya. Anak siya ni Hametada, na si Hametada ay Agagite. Si Agagite ay si Haring Agag. Na siya rin, nasa panahon din ni nasa panahon din ni Balaam yan, dahil binanggit ni Balaam yan, binanggit ni Balaam yan sa Numbers chapter 24. So, tingnan natin Numbers 24. Sa pananalita ni Balaam, Propeta Balaam. Ano sabi ni Balaam? Ito yung orakulo ni Balaam. Sa verse 7. Ano sabi ron? Water shall flow from his bucket, and his seed shall be in many waters. His king shall be higher than Agag. Binanggit niya, no? Sinong Agag to? Yung pinagutan ng ulo ni Samuel. And his kingdom shall be exalted. So, sa panahon pala ni Balaam, buhay na si Agag. At yung lahi ni Agag ay dumami pa, kasama dyan si Haman, mga inapo ni Agag. Sa madaling sabi, si Haman ay galing sa royal family ni King Agag. So, yan yung mga huling Amalekites na sa tatapusin na natin. Sabi ko rito, why did Moses pronounce that God will wage war with Amalek from generation to generation? Bakit nabanggit ni Moises sa Exodus chapter 17 verse 16? Sinasabi niya roon, saying, ang kamay kapag ito ay nasa trono ng Panginoong Diyos, ang Panginoon ay makikipagdigma sa mga Amalek from generation to generation. Ibig sabihin, hanggat meron pang mga lahi, kailangan ubusin yun. Alam nyo ba yan, isa na yan sa mga malalaking istorya sa Bible sa Israel? Alam nyo ba kung sino pa ang mga taong gumawa niyan nung inuubos yung lahi? Isa dyan si Joas ata, na ang inubos naman niya dahil may sumpa ang Diyos sa lahi ni King Ahab. Basahin niyo ang Bible. Sino nagpaubos sa lahi ni Ahab? Basahin niyo. Meron pa siyang inutusan doon. Pupuntahan niya. Sabi ni Joas tayo, pupunta ko yung lugar na yan. Kayo ba'y kakampi namin o hindi? Kakampi. O kung kayo kakampi namin, sino ang mga kamag-anak pa ni Haring Ahab dyan? 72 ng mga royal blood. Pupunta kami dyan, pero ihanda nyo na ang ulo nila na nakalagay sa lalagyan. Para pagpunta namin, makita namin kung talagang totoo ang sinasabi ninyo. Pinagtatagpas nila yung ulo ng mga kamag-anak ni Haring Ahab doon, 72 tayo. Ibinigay nila doon kay Joas. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Ubusin ang lahi. Kasi pag sinumpa ng Diyos, talagang obligado ang Israel na sundin niya. So, bakit na banggit ng Panginoon yan? Ganun na lang kapag kamuhin ng Panginoon sa lahi ni Amalek. So, tutuntunin natin yan. Sino ang ninuno ni Amalek? Ang ninuno niya ay si Iso. Sino ba si Iso? Si Iso ay kapatid ni Jacob, na anak sila ni Isaac. Sa kanya dapat nakalinya ang birthright o tagapagmana na pangako ng Diyos. Pero nung panahon na siya ay pagod na pagod sa kakahunting ng mga hayop, gutom na gutom, at nagluluto si Jacob ng kanyang pagkain, pagdating niya ron, hindi kagad siya makakain. So, tinaktikahan siya ni Jacob,
bago ka makakain, ibenta mo muna ang pagkapanganay mo. Naging madali naman kay Iso yun. Sabi niya, ano man ang klase ng pagkapanganay kung mamamatay naman ako sa gutom. So, pinag-ano pa niya, pinagsumpa pa. Basahin niyo yung Bible, pinasumpa pa siya ni Jacob. Sumumpa siya. Saka siya pinakain. At ang sabi ng Biblia, sa ganong paraan, niwalang bahala ni Iso ang kanyang pagkapanganay. And that is the way Iso despised his birthright. Ngayon, pagdating ng iaalay na yung blessing para sa birthright, wala sa kanya kasi ibinenta niya na ibigay kay Jacob. Kahit na daw siya umiyak ng todo, hindi na niya mababago na matanggap yung birthright na yon, yung blessing. Doon ngayon galit na galit siya, no? So, ano ibig sabihin nun? Si Iso ay typical o type na tao na makalaman. Type siya na tao na makasanlibutan, makalamundo. Ang mahalaga sa kanya ay mga bagay na nakita, mga bagay na narinig, na hawakan, nakakain. Hindi importante sa kanya yung mga bagay na pangako, mga bagay na sa Diyos, mga bagay na pananampalataya. Hindi wala sa kanya. Hindi niya priority yun. Kaya nga, lumayo na si May kita mo pa ang katangian ni Iso, hindi talaga siya sumusunod sa tatay niya. Ang sinabi ni Abraham, huwag kayong mag-asawa ng ibang lahi. Si Isaac nag-asawa ng kanilang kamag-anak. Nung nagkaanak na si Isaac, tsaka si Jacob, tsaka si Jacob nag-asawa ng kamag-anak din nila na si Leah, tsaka si Raquel. Si Iso, Kananita ang inasawa. 2 Kananita at isang anak ng Ismailita. Talagang soil siya sa magulang niya. Kaya, yun ang type, nung palayo na sila palayo sa Diyos. Talagang hindi sila sumusunod sa mga values o paniniwala ng kanilang magulang. So, sila yung type na yun. Lalo na itong Amalek. Nung lalo na silang humiwalay sa kanilang kalahing mga Edomita. Dahil yung mga Edomita, kahit na sila Edomita, kinikilala rin sila ng Diyos. Yan, Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, huwag niyong kaiinisan ang mga Edomita sapagkat sila ay mga kapatid ninyo. Pinagtatanggol ng Diyos, huwag niyong kakalabanin sila. Kapatid ninyo sila. Ano pa? Sabi nila, huwag kayong makipag-away sa kanila sapagkat hindi ko ibibigay ang anumang parte ng kanilang lupa. Na kahit na anong mapaapakan ng inyong paa sapagkat ibinigay ko sa kanila ang bundok ng Seir para maging pag-aari ni Iso. So, kinikilala pa rin kahit na suwail ko si Iso, nag-asawa ng iba, pero binigyan pa rin sila ng lupa ng Panginoon. At yung lupa na yan, ayaw ng Diyos ibigay sa mga angka ni Abraham, ay Jacob. Pero yung Amalek, talagang lumayo sa Edomite. Nagsarili sila ng angkan. Naging bandido, naging mga raider, naging mga pirata. Yun ang klase ng buhay nila. Kaya lalo sila kasumpa-sumpa sa mata ng Diyos. Kaya sabi ko rito, humiwalay sila at nagtatag sila ng sarili nilang pamumuhay na hiwalay sa paniniwala ng kanilang mga ninuno. Naging tipo sila ng mga taong karnal, makasanlibutan, mga bandido, kriminal, at walang takot sa Diyos. So ano sabi ng bagong tipan dyan? Sa Romans 8:5, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang mga taong ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga taong nakaayon sa Espiritu ay nagsisitalima sa mga bagay na espiritual. Sapagkat ang kaisipan ng makalaman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng makaespiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng makalaman ay pakikipag-alit
laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito nagpapasakop o nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi talaga maaaring magpasakop. So nakita niyo? Yung taong makalaman, hindi susunod sa kautusan niya ng kanilang mga ninuno, ng kanilang mga tatay, ng kanilang mga lolo. May sarili silang diskarte sa buhay nila. Kaya makikita ninyo, hindi ibinilang ni Amalek yung kanilang lahi na sila ay mga Edomita. Kasi mga Suwail na sila eh. Later on, mga bandido na sila. At ang mga nasa laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ito yung mga taong typical na mga karnal na makikipag-away ako sa kanila from generation to generation. Uubusin ko sila hanggang sa dulo. So ipinapahiwatig ng pangyayari sa pakikibaka ni Joshua laban sa mga Milisita habang nasa taas ng burol si Moises, nakataas ang mga kamay sa langit kasama ni Aaron at ni Hur. Kapag nananatili nakataas ang mga kamay ni Moises ay nagwawagi ang Israelita, kapag bumababa ang mga kamay ay nagwawagi ang Amalesita. Hindi lang pisikal ang labanan ni Joshua ang nangyayari, kundi ang pakikibaka. Hindi lang sa pisikal ang labanan nila Joshua sa pangyayari, kundi ang pakikibaka rin ni Moises sa pananaig ng kanyang laman laban sa kanyang kalooban. Nakita niyo? Ang labanan hindi lang kay Joshua, ang labanan nasa katawan ni Moises. Ano ang kalaban ni Moises? Yung laman niya, yung hilig ng laman, di ba? Ay, pagod na ako. Pag ibinaba niya, natatalo. Sabi ng dalawa kasama niya, Moises, itaas mo yung kamay mo para manalo sila. Ay, napapagod na ako. Hindi, itaas mo, tutulungan kita, paupuin ka namin. May simbolo yun. May simbolo yun. Itataas ang kamay. Kaya nga sinabi ni kaya nakalagay dyan, kanyang laman laban sa kalooban ng Diyos na nakataas sa langit, na ito ay sumisimbolo sa pagkapit at pananalig at pananampalataya sa Diyos. Iyon ang simbolo nun. Na huwag kang bibitaw sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Moises, sinabi ni Moises sa Exodus 17, ano sabi? Ang kamay na nasa trono ng Panginoon, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. So, ano ibig sabihin nun? Ang kamay na nasa trono ng Panginoon, ibig sabihin, patuloy na umaasa, patuloy na nangangapit, tumatawag sa Diyos. Simbolo ng pananampalataya yun. Ang pagtaas ng kamay ay simbolo ng pananampalataya na tumatawag ka sa Diyos. Pero pag nawawala na yung pananampalataya, dahil pagod na, tutulog na, nananalo yung laman. Nakita nyo yung ipinapahiwatig ng Bible kung bakit ganon? Kasi talagang tunay nating kalaban ay ang laman, dahil ang kasalanan at ang kamatayan ay naririto sa laman. At ang hilig ng laman laging taliwas sa hilig ng Espiritu. Ang Espiritu narito sa isip at saka sa puso. Ano yun? Mga kautusan ng Diyos. Di ba? Mahalin mo ang kapwa mo, gumawa ka ng mabuti. Kaso sabi ng laman. Kaya hindi sapat yan. Kita niyo? Tumulong ka. Ayoko, madudumihan ang kamay ko. O, kita niyo. Tulungan mo siya. Hindi, madudumihan ang kamay ko. Tsaka pagod na ako. Kita mo, ang dami mga rason. Kita niyo? So, yan ang ibig sabihin, no? Na mga bagay na ipinapahiwatig ng Biblia tungkol sa pangyayari doon sa buhay nila Moises. At
kung paano sila nagwawagi. So, kailangan din, no? Nakikita ninyo, kailangan din yung tulong ng kanilang kasama upang maitaas din sa Panginoon yung kamay ng kanilang pinuno. So, yun din yung nagpapakita ng kailangan na tulungan yung mga pinuno para lalo silang sama-sama at nagkakaisa na makadulog sa Diyos upang ang kalooban ng Diyos ay patuloy na magwagi at mangyari doon sa bawat pagkakataon na hinaharap nila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, lahat tayo ay tumayo at tayo manalangin. Ama, purihin at dakilain ka at kami ay nagpapasalamat at nagagalak sa kakaibang kwento, Panginoon, sa buhay nila Joshua, nila Moises. Pero salamat, Lord, sa mensahe at aral na ipinapakita ng mga kwento na yan, Panginoon. At alam namin, Lord, no, sapagkat nakikita namin ang katotohanan na ito ay ipinapaliwanag din ng bagong tipan na bakit nangyayari yung mga bagay na yon at bakit mo inalaw na lupigin yung mga lahi ng mga Amalisita. Sapagkat kitang-kita, Panginoon, na sila talaga ay mga taong walang takot sa iyo. Sila mga bandido, sila mga kriminal. At talagang ang hilig ng nila ay ang mga bagay na makasanlibutan, Panginoon. Kaya hinahatulan mo sila kaagad at nakikipaggera ka sa kanila sa mga taong walang takot sa iyo hanggang sila ay maubos. Purihin at dakilain ka sa hapon na ito. Sa dakilang ngalan ni Jesus. Amen. And amen.